tayo. Paalala ko lang po, Ma'am Kanji and kay Ma'am Arlene Pabular, maraming salamat po sa pagpamember dito sa ating YouTube channel. Ito po ha, paalala ko lang po mga kababayan, hindi po nanggaling sa akin itong ipapalabas ko at ipapakita ko po sa inyo. Ito po ay nakita ko lamang sa isang page na kung saan pinost po nila na meron pong 14 na kongresista na kung saan sangkot daw sa pangungurakot ng bilyon-bilyong pera mula sa gobyerno. Ito po mga kababayan, ipapakita ko po sa inyo kung sino po ba itong bilyon-bilyon na nilabas dito. Wait. Ito po, ang tawag dito is contractors. Ibig sabihin po dito, contractors po ang itinawag mga kababayan. So ito po ay mula po sa Serbisyong Pilipinas page, no? Serbisyong Pilipinas page, nag-post po sila sa salitang contractors, ayan o, contractors. Mga kongresistang sangkot sa pangungurakot ng bilyon-bilyong infrastructure budget ng pamahalaan. Ayun po dito mga kababayan, ayan po ang inilabas nila. Disclaimer po, hindi po sa akin yan. Yan po ay galing sa post ng Serbisyong Pilipinas Post. So ang nakalagay po dito mga kababayan, kung sino po yung tinatawag nilang contractors, ito po, Senior Deputy Speaker DBJJ Suarez. Yun ang una. Pangalawa, One Rider Party List Rod Gutierrez. Ako Bicol Party List Saldico, and kay CWS Party Edwin Gardula, and kay former Senior Deputy Speaker Aurelio Gonzales, former Apayao Representative Elias Balot Jr., and kay former Cagayan Sican District Representative Florencio Vargas, former Quezon Sican District Representative Proceso Alcala, former Zamboanga del Sur 1st District Victor Yu, and kay former Negros Occidental Representative Jocelyn C. Lim Kai Chong, and kay San Jose del Monte Bulacan Representative Arturo Robes, and kay former Rizal Sican District Adelina Rodriguez Sardariaga, and kay Iloilo 1st District Janet Garin, and kay Nueva Ecija 3rd District Sarinia Umali. Yan po ang nilagay nila mga kababayan. Na ito daw yung mga contractors, mga kongresistang sangkot sa pangungurakot ng bilyon-bilyong infrastructure budget ng pamahalaan. Nako po mga kababayan. Paki-comment po mga kababayan kung ito bang listahan na to ay yan ba ang listahan na inilabas ni Pampilo Lacson na nag-react daw si Janet Garin na mali daw ang listahan? Ma'am Kanji Official, maraming salamat po sa yung $15 super sticker. Thank you so much. Si Janet Garin po is Iloilo po, hindi po siya Leyte. 'Di ba mga kababayan? Yan ba 'yon? Yung nireaksyonan ni Janet Garin na mali daw ang sulat? Ni tawag dito, ni Pampilo Lacson. Ito po mga kababayan ay galing po sa Serbisyong Pilipinas. So, basahin ko lang po. Ito po'y contractors, mga kongresistang sangkot daw di umano sa pangungurakot ng bilyon-bilyong infrastructure budget sa pamahalaan. Narito ang listahan ng mga congressman na sangkot sa pangungurakot daw di umano ng bilyon-bilyong infrastructure budget. Matatandang isiniwalat ni Senator Ping Lacson. Ito po. Mga kababayan, ito daw ang isiniwalat ni Senador Ping Lacson na aabot ng 67 na kongresista ang nagsisilbi ring kontraktor ng kanilang mga proyektong pinunduhan ang pamahalaan. Nako po, sila rin ang posibleng nasa likod ng talamak na korupsyon sa 811 billion flood control budget ng gobyerno. Nako po mga kababayan. Ito daw ay inilabas ni Senador Ping Lacson. Nako mga kababayan, 67 ka kongresista at ito daw ang top 14. Mga kababayan, galing po ito kay Senador Ping Lacson na listahan at ipinost po ito ng Serbisyo Pilipinas page. Si Ping Lacson pala ang naglabas nito. Kaya pala kanina mga kababayan, nag-react po si Janet Garin, ito po, kasi nga nadawit yung pangalan niya doon Wait lang mga kababayan ipakita po natin sa inyo yung
pag-react po ni Janet Garin na hindi daw tama ang nasa listahan ni Pampilo Lacson. Kaya nag-react daw si Janet Garin at naku po, hindi daw magandang pakinggan, no? Wala daw, di umano siya doon. Wait. Dito yon mga kababayan. Saan ba yun si Janet Garin? Ito po, pakinggan nyo mga kababayan, Sa kaugnay na balita, listahan ng mga kongresistang umano'y sangkot sa flood control projects. Hindi ito. Net 25 po ito mga kababayan. Umalma po si Representative ng Iloilo Janet Garin sa listahan na inilabas ni Pampilo Lacson na sangkot daw sa pangungurakot ng bilyon-bilyong budget ng gobyerno. Nako po mga kababayan, ito po. Pakinggan ninyo. Sa kaugnay na balita, listahan ng mga kongresistang umano'y sangkot sa flood control projects. Hindi tugma sa listahan ni Senador Panfilo Lacson ayon sa isang leader ng Kamara. Si Vic Somentak sa detalye ng balita. Nako po. Kinausap ni House Deputy Speaker Iloilo Representative Janet Garin si Senador Pampilo Lacson hinggil sa umano'y 67 na kongresista na kontratista sa kanilang sariling proyekto sa kanilang distrito. Sinabi ni Garin na magkaiba ang mga pangalang lumalabas sa social media kumpara sa listahan na hawak ni Senador Lacson. Ayon kay Garin, posible umanong ginagamit ito ng ilang individual o grupong may kinalaman sa politika upang gawing diversionary tactics, kaya naglalabas ng ibang mga pangalan. Well, yung sinasabi ni Senator Ping Lacson, nakausap ko rin kasi siya, sabi nga niya meron siyang kakilala na nasa Kongreso who's counting the possible contractors inside. Pero merong iba na sabihin na natin, kunyari yung congressman. Yes po, Ma'am Hersky. Lalabanan ng contractor dun sa district niya. So nagkakaroon ng political threat. And, I mean, nakikita ko sa iba na ito yung congressman, matagal na siya nandiyan dyan, ang sipag-sipag niya, pero wala siya masyadong pera, papasok yung contractor niya, lalabanan siya, either matatalo siya or magsusurvive na konti lang ang lamang, dun nagsisimula ang masalimuot na sitwasyon. Inihayag ni Garin isa sa malaking problema sa implementasyon ng mga infrastructure projects kasama ng flood control ay ang tinatawag na bentahan ng proyekto sa mga subcontractor. Naniniwala si Garin dahil ipinapasa ng mga main contractor sa mga subcontractor ang napanalo ng kontrata sa bidding, bumababa ang kalidad o nagiging substandard ang mga government projects. Nako, the allegation being circulated against me are not only false but clearly malicious. Sabi nga, ito nga mga kababayan, dahil dyan lumalabas nga po yung iba't ibang pangalan ng mga kongresista dahil sa inilabas po ni Senator Ping Lacson na mga sangkot daw sa pagbulsa ng bilyon-bilyong halaga na pera mula sa gobyerno dahil sa flood control project. Ito po, nagsalita din po si DPWH Undersecretary Bernardo, no? Bernardo pumalag sa aligasyong sangkot sa flood control. Ito po yung sinabi ni Erwin Tulfo mga kababayan na undersecretary ng DPWH na sobrang yaman. Nako po, ito po. Pakinggan ninyo mga kababayan nagsalita na po siya bukod dyan sa mga kongresistang nasangkot dyan. Let this soft mineral melt in your mouth to rebuild your gums and teeth and never need a dentist again. Pumalag si DPWH Undersecretary Roberto Bernard. Nako. Kanya-kanyang palusot ito ngayon mga kababayan. Kanya-kanyang linis ng pangalan, kanya-kanyang laglagan, kanya-kanyang tangge at kanya-kanyang tago na ito. Nako po, kung hindi ba naman mabisto, kung hindi ba naman dahil kay Marcos, hindi laglag ito, hindi malaman ng taong bayan. Nako po, my God. Sa mga alegasyong nag-uugnay sa kanya sa mga questionable flood control projects. False and malicious anya ang mga akusasyon na lumutang matapos sabihin kamakailan ni Senador Erwin Tulfo na may sinibak na pinakamayamang USEC sa buong mundo. Nako Yan po! ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Diyos mio, kanya-kanyang tanggi ito hugas kamay DPWH Undersecretary Roberto Bernardo ang pananahimik matapos siyang mabanggit at iugnay ng ilang senador sa issue ng mga kontrobersyal na flood control projects. Tinawag niyang fake news at malisyoso ang mga aligasyon laban sa kanya. Nako! At para itama ang mga naunang pahayag na siya ay nasibak sa pwesto,
naglabas si Bernardo ng opisyal na sertipikasyon na inisyu ng DPWH Legal Service na nagpapatunay na wala siyang nakabinbing kasong administratibo. Naku po! Nilinaw rin ni Bernardo na hindi siya suspendido o iniimbestigahan dahil nagsumite raw siya ng medical leave simula noong araw ng SONA ng Pangulo na Hulyo 28 hanggang sa October 27 para sumailalim sa physical therapy. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Pero paano nga ba naging laman ng mga balita ang pangalan ni Yusek Bernardo matapos ang SONA ni PBBM na tumutuligsa sa mga maanumalyang flood control project? Sa isang panayam sa radyo makalipas ang SONA, sinabi ni Senador Erwin Tulfo na kilala na ng Pangulo ang mga opisyal na nasa likod umano ng mga maanumalyang flood control project. Kung saan marami niya dito ay sa mga island provinces sa Region 4B. Dito sinabi ni Sen. Erwin na isang Yusek ang na-relieve at isinalarawang pinakamayamang Yusek sa buong mundo. Ayon pa kay Sen. Erwin, ipauubayan na niya sa DPWH at sa Malacanang na pangalanan ito at ang mga opisyal na sangkot umano sa maanumalyang flood control project. Sa regular session ng Senado noong August 4, tinalakay ni Senador Jinggoy Estrada ang isyu ng pagbagsak ng Santa Maria Cabagan Bridge sa Isabela noong Pebrero na hanggang ngayon ay wala pa niyang napaparusahang opisyal ng DPWH. Dito na nagsalita si Senador Amy Marcos kaugnay sa isa niyang Yusek ng DPWH na natanggal sa pwesto. Ang balita ko, may isang Yusek Bernardo na tinanggal sa pwesto. Hindi po lumalabas ang kanyang pangalan. Bagay na ibinalita ng agenda bilang update sa naunang pahayag ni Sen. Erwin noong weekend. Lumiham ang legal counsel ni Yusek Bernardo sa Billionario News Channel at pinabulaan ng sangkot siya sa anumang anomalya at walang pending investigation sa kanya. Naninindigan ng agenda na ang balita ay batay sa mga pahayag ng mga mambabatas. Sinubukan naming galing kay Erwin Tulfo yan. Pero wala pang inilalabas na pahayag ang nooy naka-medical leave na si Yusek Bernardo. Yan, kanya-kanyang katanggihan na. Kanya-kanyang sabi na, kanya-kanyang hugas kamay. Diyos mio Marimar. Ang tanong ngayon, kung hindi kasali, totoo bang mayaman? Kung hindi man siya yon, yung sinabing nagsangkot sa katiwalian, ang tanong, wala din bang yaman? Nako, si Janet Garing, todo din kay Ping Lacson. Ito si Eduardo Bernardo. Ganun din. Nako, Diyos mio Marimar, kanya-kanya na to. Laglaga na. Diba? Bukod dyan, mga kababayan, na umalma si Janet Garin sa nilabas na listahan ni Ping Lacson na mga kongresista daw na sangkot, di umano sa tumatanggap or mga kontraktor ng proyekto sa gobyerno, kasali nga yung gwapo na idol ko yung ba yon, si Rog Gutierrez ba yon, kasama ni Busita. Nako po, yun kasali doon sa listahan ni Ping Lacson, pero hindi po galing sa akin, kay Ping Lacson yun ito mga kababayan, ano yung sunod, Kento? Ito, speaking of mga kurakot na nabulgar, ito na PBBM, ito na yung initial ni PBBM, ipapalabas na po